Diba, kailangan niya kapag ka nag-interviewhan kayo, nag-utuan kayo, ia-flip nyo o iaangat ninyo yung kapwa ninyo, um, mga engot. Diba, ito pagka nakulong ka, at makulong din ako, diba, ikaw na lang, putik na yan. Sabi ni Janelle Van der Herst, kung ako lang, wala akong ganang makipag-usap sa bingot. Malilito lang ako. Dito, hindi ko alam kay ano. Hindi ko ho alam. Dito kay Buloyski ho, mga kababayan. Unangin nyo! Mga kayo dyan! Amin ni Paulo na yun! Patuloy! Oo, sa kulungan. Malalaki pa yung anak mo eh. Malalaki na anak mo, di ba? Wag kayong mag-alala. Mukhang parehas naman kayo. Kasama si Chavit Singson, pare-parehas naman kayo. Doon mapupunta. Ano? Malalaki pa yung anak mo eh. Sabi nga sabi nitong si Ngotby, bakit ganun? Nauna pa akong bigyan o padala ng sabpina kesa doon sa mga mayroon daw sala sa flood control. Hindi niya yata alam sa Pilipinas o kahit sa sulok ng mundo, mga kababayan. Kapag ka may kapansanan, nauuna sa linya. Diba? Yun. Kaya nauna na yung kanyang sabpina versus doon sa mga sinasabi nila na dawit sa flood control. Ako, simple mamamayan, pero may pakiisip. Kaya kong lumaki. May mag-iisip daw mga kababayan. Paano kaya kong bumoses kahit malabo. Pero wag ka mag-alala, Congressman Mike, sasama kita. Okay? Kasi kung sino-sino no, yung kinukuha ay sandali! Totoo ba talaga na si Defensor bingot din? Bingot? Ulitin nga natin. Ano mo ako sa'yo? Hanggang kailan mo Parehas ngot bito? Hindi ko alam kasi nakikita ko lang doon sa inyong mga post, nakikita ko lang doon sa mga So parehas may tapyas dito yan. Mga kababayan, hindi ko alam kasi nakikita ko lang dyan sa mga comment section niya. Parehas silang may ganun dito. Anyway, sige, alisin na ho natin yan mga boss chief amo sir. No? Dumako na ho tayo mga kababayan. Ito ang hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin ng ating Vice Presidente sa sinasabi niyang ito na hindi niya daw mawari o hindi na daw maipaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na pagkalugmok ng ating bayan sa kahirapan. Ako naman naniniwala ako mga DDS lang ho ang mga nagsasabi niyan Ako naniniwala ho ako mga boss chief amo sir, mga DDS na lang ho ang naiiwan, no? Sa laylayan mga kababayan. Bakit to? Kasi sila ho yung lagi kong nakikita na mareklamo sa buhay. Sila na lang ho yung lagi kong nakikita na hanggang ngayon po 2026 Pebrero 8 nagrereklamo at naghahagila pa din po ng 20 pesos na bigas mga kababayan. Although ipinalaganap na at ipinakalat na at pinapakalat na ng Pangulo yung 20 pesos na bigas, sila iyak pa din ho ng iyak, mga bossing. Sabi ng ating Vice Presidente dito, hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Bisyo! Anak ng putik naman Pati naman pala ang Vice Presidente nagpapakalat na din ng fake news. No? Kung sa bagay, magmula ho sa tatay. Nagmula ho yan sa tatay niya no? Yang bisyo daw, meron tayong bangag na Pangulo o sino? Ayun, siya ang nakakulong doon sa dahig. At eto pa, mga boss chief amo sir, idagdag mo na yung mga pamimake news po ng mga DDS na kesyo, patay na si General Torre, patay na si Ombudsman Boying Remulla, o sino ngayon ang namatay? Hindi ko naman ikinagagalak yun. Pero sino ang nauna, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa, sir. Di ba? Bumabalik sa kanila, mga kababayan, yung mga pinagsasasabi at pinagpepe-fake news ho nila. Di ba? Sabi ni Steven Jem, wala naman talagang alam kasi walang nagawa si Digong. Meron man, bumagsak pa. Totoo! Di ba? Pero eto ho mga kababayan, mga boss chief amo sir,
dyan sa pahayag ng Vice Presidente, gagawin ko pong example, mga bossing, yung inflation na lang po ng Pilipinas, yung inflation po, mga kababayan. Oh, di ba? Napapanatili, no? Na under control ng gobyerno, mga boss chief amo, sir, yung inflation rate. Pero kung titignan mo po, yung mga kababayan natin, yung mga kapwa natin Pilipino, makikita mo lahat yan sa mga mall eh. Paikot-ikot po eh, no? Madaming mga pambili. Puro mga naka-iPhone 17 na kulay orange. Di ba? Sa totoo lang ho, sila na lang po ang nagsasabi, mga boss chief amo, sir, nang naghihirap ang Pilipinas dahil sa kapabayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Biruin niyo po, mga kababayan, ang Pangulo ang unang naglabas, no? Nung 15 na top contractor po, 15 top contractor para po malaman, mapunto kung sino talaga yung mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi naman po natin sinasabi na yung inilatag ng Pangulong Bongbong Marcos na 15 top contractor, sila yung mga lahat sila gumagawa ng mga ghost project, o lahat sila merong mga flood control. Di ba? O mali o substandard yung mga pinagagawa nila. Pero karamihan sa kanila, nandyan po. Ngayon, nagsanga-sanga, natunton yung mga senador, yung mga congressman. Kaya nga po, di ba? O, yung laging sinasabi ng mga DDS, wala namang napapakulong na mga big fish. Ano tawag mo doon kay Bong Revilla? Ano tawag mo doon sa mga Diskaya? Ano ang tawag mo? Chis Escudero, Joel Villanueva, at kay Jinggoy Estrada, na ito po, malapit na, susunod na ho, mga kababayan. Ano tawag mo dyan? Or siguro, yung mga DDS, ang gusto kasi nilang makita na sinasabi nila, na ipinipilit nila na mastermind, ay ang Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez, na wala naman silang mahagilap, mahalungkat na ebidensya ho. Depende ho kasi yun no? Kung sino yung gusto nilang makulong kaso wala nga silang ebidensya, mga kababayan. Yung mga ganito sabihin nyo doon sa mga vlogger ng mga DDS, no? Sabihin nyo, boss, wag naman tayong puro wento dito, no? Wag naman tayong puro sabi Martin Romualdez kasama, latagan mo naman kami ng ebidensya. Kasi kapag ang usapan alaw sa ebidensya, walang ilalatag sa inyo. Style Maharlika ho yan, mga bossing. Style ho ng mga DDS yan, mga kababayan. 'Di ba? Kailangan laging may latag na ebidensya. Ganun lang ho yun, mga kababayan. Kagaya nito, ebidensya ang ipapakita ko sa inyo, no? Kagaya ho nito, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Proyekto ng Pangulo. 'Di ba? Sa aktibong pamumuno ng Department of Housing, mga bossing. Sa pamumuno ng Secretary Aliling, patuloy na isinusulong ng DSUD ang mga programang may agarang epekto sa buhay ng mamamayan. Biruin mo po. Ha? Yan! Utang nang yan. Ganyan!